Doon ang ika-11 hukom ng Israel, Judges 12:13-15. May isang pangalang tahimik na binanggit sa Bible, si Abdon. Walang digmaang detalyado, walang higanteng kalaban, walang dramatikong laban. Pero may mensahe, may lalim, may aral para sa atin ngayon. Si Abdon, anak ni Hillel mula sa Pirathon. Siya ang ika-11 hukom ng Israel. Naghari siya ng 8 taon. At ito ang kakaibang detalye, mayroon siyang 40 anak na lalaki at 30 apo na nakasakay sa 70 batang asno. Sa panahon nila, ang pagsakay sa asno ay simbolo ng yaman, karangalan, kapayapaan at pamumuno. Hindi siya kilala sa giyera, hindi siya kilala sa paghihigante. Kilala siya sa katahimikan at kaayusan. Unang aral, hindi lahat ng dakila ay maingay. May mga lingkod ng Diyos na hindi headline maker, pero heaven notice taker. May mga leader na hindi trending, pero tapat sa calling, tahimik sa social media, observer, pero may power sa kalangitan through prayer. Hindi mo kailangang maging sikat para maging makabuluhan. Sabi nga ni John Maxwell, leadership is influence. Ikalawang aral, ang tunay na tagumpay ay makikita sa henerasyon, 40 anak, 30 apo. Ibig sabihin, may impluensya siya sa kanyang pamilya, may pamana siya, may legacy siya. Sa panahon natin ngayon, madaling magparami ng followers, pero mahirap magpalago ng pamilya sa Diyos. Anong silbi ng maraming tagahanga kung ang sariling tahanan ay walang direksyon? Si Abdon, tahimik pero may bunga, simple pero may pamana. Ikatlong aral, may season ng pamumuno pero may walang hanggang alaala sa Diyos. 8 taon lang siyang hukom, sandali sa kasaysayan. Pero isinulat ng Diyos ang kanyang pangalan, maaaring maikli ang serbisyo mo. Maaaring simple ang assignment mo, pero kung tapat ka sa Diyos, hindi ka makakalimutan ng langit. Encouragement. Kaibigan, baka pakiramdam mo hindi ka kasing tapang ni Gideon, hindi kasing lakas ni Samson, hindi kasing tapang ni Alexander the Great. Pero tandaan mo, hindi pare-pareho ang calling, pero pare-pareho ang Diyos na tumatawag. Ang mundo naghahanap ng spotlight. Ang Diyos naghahanap ng faithfulness. Mas mahalaga ang tahimik na katapatan kaysa maingay na pansamantalang tagumpay. Kung ikaw ay ama, maging Abdon ka sa tahanan. Kung ikaw ay leader, maging Abdon ka sa impluensya. Kung ikaw ay lingkod, maging Abdon ka sa katahimikan. Dahil sa huli, hindi dami ng laban ang mahalaga, kundi lalim ng pamana, legacy. Tanong, anong legacy ang iniiwan mo ngayon? Ingay ba o impluensya? Type sa comment, legacy if you bless. Follow, share and subscribe na rin for more inspiring Bible study reels. Thanks and God bless.